Sa dami ng masasarap na legendary na pagkain sa Iloilo, ay hindi na nakakapagtaka na na-awardan to ng UNESCO City of Gastronomy. Isang parte lang ang batchoy sa vibrant gastronomy community sa Iloilo. Sa video na to ay kakain tayo ng napakalasa na native lechon manok at susundan natin ng napakasarap na seafood at KBL. Pansit Molo, galing din Iloilo yan. Meron pa legendary kapihan at trending na meriendahan. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Para sa first stop sa ating legendary Iloilo food crawl, nandini tayo sa Tatoy's Manukan and Seafoods. Kakain tayo din ng native na lechon manok. Ito yung branch nila. Dito talaga ako nagpunta kasi ari yung nasa by the beach. So mamaya din tayo po pesto yan sa mga cottages na yan. Tapos ari yung pinaka main resto nila. Kita nyo, ang laki oh. Maaga pa eh. Ano pa lang, past 4 PM pa lang kaya wala pang tao. Pero maya-maya ari, punong-puno na. Ito ang style din eh. O-order muna din eh bago tayo lumipad doon sa mga cottages. Tapos, ari yung menu nila. Papakita ko sa inyo. Ang o-orderin natin din yung native chicken. Gusto ko sana mag-seafood, pero may pupuntahan tayo mamaya na seafood restaurant na masarap din daw doon. Doon na tayo mag-seafood. Dini tayo po peso sa Cottage 5. Yan. Ay, paggarni naman ng ambience. Garni naman ng view. Mapapasarap nga ang kain din eh. Sa sobrang ka-legendaryhan ng Tatoy's. Ay, tapatan eh. Laki na ng pwestong iyon. Tapos may mga cottages pa din. Understandably naman na most of their customers ay gugustuhin na din pumesto. Ari na ang legendary Tatoy's native lechon manok. Yan. I don't know kung ganito talaga yung serving style nila. Pero pinirequest ko na wag i-chop para gusto ko makita natin. Makita nyo at makita ko. Makita nyo kasama liig. Saka ang ulo. Wow! This looks really crispy. Ang ganda ng kulay. Obviously, gumamit ng annatto oil. Looks juicy for a native chicken. We'll see. Yan. Medyo out of the way mula sa aming hotel. Pero talagang ang dami kasi nagre-recommend nito na kailangan ko daw timusan aring Tatoy's na native lechon manok. And looking at it, I can see why kung bakit highly recommended. Ang bango. Magkakaalaman ko anong lasa. So, tirahin muna natin tong leg part. Oh, kasama pala pati paa. You know, hindi nga lang siya na lechon. Pero, luto naman yan. 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 This is the piece that I want. Yan. So, thigh part, thigh quarter. May drumstick din. First bite. Thank you, Lord. Grabe. Yung native lechon manok, malasa talaga yun. Pero ito, mas malasa pa sa nakasanayan ko na native lechon manok kasi ang ganda ng pagkakadagdag ng tanglad. Added a lot of nice flavor. Tapos yung ganda ng pagkakaluto niya, provides a nice crunch. Tapos luto na siya, remain juicy. Tapos hindi siya, chewy siya na kasi native chicken eh. Pero hindi parang bubble gum. And yung addition ng natto oil, wow. Makes it juicier bukod doon sa napakagandang kulay. Nagdadalawang isip ako kung magkakanin ako. Buti na laang nagkanin ako. Sabi ng kaibigan namin si Vince, ari daw yung best na lechon manok na natikman niya. I can see why. Napakasarap nga naman ito. Pag lechon manok I can agree. Ito na nga yung best na lechon manok na na-try ko rin. Sarap, ano yun? Ano yung mga manok na ang sarap ngatain? Ang sarap nga sabihin. Try natin yung leg. Ako, napakahilig ko sa leeg. With the ulo. And look at that skin. Sobrang panalo ng skin. Yan. Try natin with rice. Nagsakol na. And then yung neck. Everything from the skin sa laman. Panalo.
Ayan, dahil yung ambience natin by the beach, umorder din tayo ng buko juice na nasa buko shell. Try natin breast part. Ayan. Try natin. Yung breast part niya, medyo dry, pero very flavorful, lasang-lasing tanglad. Kung gusto mo talaga ng juicy, go for the Thai quarter. Tapos yan, medyo mabanas, ang ganda ng view, buko juice. Now I know kung bakit highly recommended na rin Tatoy's. Make sure, puntahan nyo to, I can highly recommend it as well. Narinig na tayo sa isa pang legendary and beloved restaurant din sa Iloilo, ang Breakthrough Restaurant. Again, maaga pa, kaya wala pang tao, pero kita nyo naman sa dami ng mesa at upuan, alam nyo, nari ay dinarayo. Bukod sa masarap na seafood, isa pang dinarayo din ay ang magandang view. Talagang beachfront talaga siya. Nice. Biruin mo, nagsi-seafood ka, tapos a view of the sea. Ay, di ang sarap ng kain. Mailap sa dyan, diwal sa akin. Wala rin din wala sa Bacolod, wala din Di ang orderin na lang namin, request ni Aisha, kinilaw na tanigi. Tapos ako ay siguro grilled scallops. Sige. Tapos dahil nasa Iloilo tayo, we have to try KBL, a beloved Ilonggo dish. Yan na. Dami pala rin KBL na. Wow. Taba agad ang aking nakita. Pabor. Tapos ari yung grilled scallops and kinilaw na tanigi. So rin KBL, kaya rin KBL ay K for kadyos or pigeon peas, B for baboy, and L for langka. Actually, first time ko makaka-try nitong KBL. So very excited tayo dyan. Ari na, seafood trip tayo din sa Breakthrough Restaurant sa Iloilo. Pero syempre, kailangan din natin mag-KBL dahil nasa Iloilo tayo. Kaya, nagdagdag tayo niyan. So, din muna tayo sa I wanna try the grilled scallops first. Yan. That. Yan. First bite. Thank you, Lord. Nice. Really buttery. Tapos, may crunch from the crispy garlic. Tapos, yung scallops niya, hindi siya chewy. Nicely cooked. And then, meron din tayo ditong very basic. Kinilaw na tanigi. Tapos, may gata siya. Yan. Di na tayo magkakanin. Doon una, akala kong asim. Kasi tinamaan ako ng asim pero tinounter agad siya nung creaminess nung gata. Tapos yung tanigi niya, ang lambot, melts in your mouth. Mas okay sana kung mas maanghang yun. Kung mahilig kayo sa maanghang, palagyan nyo na ng sili. Kaso masarap doon, may freshness dahil meron siyang pipino. Really fresh. Then ito na. So yan, halo-halo. Nakita nyo yung kadyos, oh. Yan, taba sa kalaman. And then, langka. So may sibuyas din siya, sili sa kamatis. Yan, try natin. Since KBL siya, try na natin as KBL. Kompleto Ricardos. By first taste of KBL, hindi lang sa Iloilo, pero of all time, try natin. Essentially, sinigang siya. Yun pala yung lasa noon. Wow. Hindi ko medyo nalasahan yung kadyos. Ano ba lasa nito? Yung kadyos, parang munggo na medyo hilaw pa. Ganun. Sarap pala nito. Nagdadalawang isip ako kung order ako nito kasi nasa seafood restaurant nga tayo. Pero buti na lang umorder ako. At dahil nasa Iloilo tayo, ang ginamit nilang pampaasim din ay batuan. Nasaan yung taba kanina? Yun. Kasi kung titingnan mo siya, parang parang hindi siya sinigang. Tapos ang ganda ng addition ng yung langka. Kasi yung langka, pag ganyan, parang na rin siya parang meat substitute na rin, kahit paano. Again, Breakthrough Restaurant, highly recommended ng mga locals. Ang sarap ng food, fresh seafood, ang ganda ng ambience, must try pag turista ka at bumisita ka din sa Iloilo. Another pride of Iloilo, Pansit Molo. Magpapansit Molo tayo ngayon. At din tayo
sa isa sa pinakasikat na nagtitinda ng pansit molo din ang Kapi Sings. Ito yung mga tinda nila. Pero dahil busog na busog pa tayo at rin naman talaga ang ating pakay din, magpapansit molo na daan tayo. Ari na ang ating pansit molo. As you can see, hindi naman talaga siya pansit. So yan, may mga shredded chicken. Tapos kaya siguro binansagang pansit na rin yung parang pinaka-molo wrapper niya. Yan, parang nga namang makakapal na pansit. So clear soup. Ari naman ay available na sa buong Pilipinas. Pero syempre, dini tayo sa kung saan nagmula ang pansit molo sa Iloilo. Ayan, pansit molo ni Kapi Sing. First bite. Thank you, Lord. That is comforting soup. Tingnan natin yung paminta. Ang pansit molo kasi, ito yung yung perfect complement to any dish. Diba sa mga restaurant, pwedeng ito yung add-on. Bibili ka nito, pandagdag lang para may sabaw ka lang at dagdag ulam. Yes, pwede pong ulamin na rin. Kasi basically siya dim sum soup. At kita nyo naman din si Kapi Sing, kita nyo, loaded ng laman. Pag may paminta, sarap. Basta talaga chicken soup, very comforting. Tapos bukod sa chicken, may mga nakikita rin ako na pork. Kaya talagang very filling. Parang may shrimp pa na konti. May shrimp flavor ako nalalasahan na konti. Very filling, very satisfying. For our late night coffee, din tayo sa legendary Madge Cafe. Since 1940 yan. So, pinaflex nila, traditional way of brewing coffee. So, ito yung bago nilang branch kasi yung isang branch nila doon sa Palengke sa La Paz. Ito yung more modern nila na branch at kita nyo, ang ganda. Yan really nice. Tapos yung mga mug na nakikita nyo sa paligid, yan yung mga mug sa mga regular. Kasi kung regular ka dito, pwede ka magpa-customize ng mug mo. Tapos, pag darating ka, yun yung gagamitin mo. Dini ang dito, kakaiba yan. They still do it the old-fashioned way. So meron silang old school na filter. So ini-squeeze nila yung mga ground coffee. It's a process, paulit-ulit yan. Tapos kita nyo yung parang antakapang. Tapos yung magdi-drip, yan yung isa-serve nila. Pero yan, ulitin pa nila yan. Paulit-ulit yan. Grabe yung amoy. Yan. So, wala silang wifi. Pretend it's 1940. Kung kailan sila nagsimula. Yan yung mga mugs sa mga regulars dito. Ito pala yung mga personalized mugs. Yan. Nice. Siyempre, good coffee, good friends, building memories. Cheers, mamaya mag-cheers tayo. We asked for their best seller sa hotdog, yung media regular. So, regular coffee with milk. Tapos si Aisha ay ice na salted caramel coffee. Ayan. Here's our coffee. Thank you, sir. So, ito yung media regular. So, may milk na siya. Very creamy. Tapos I believe wala pa sang sugar, pero may brown sugar na kasama. Try muna natin ng ganyan lang. Yan, try na natin. Amoy natin. It smells like strong coffee, pero yun nga dahil may gatas na, smells really milky as well. Try na natin. First sip. Thank you, Lord. Kahit na siya, kahit milky yung amoy niya, ang dominant pa rin na lasa yung yung kape pa rin. And yan, kahit yung amoy lang, magigising na yung diwa mo . So yung Madge Coffee naman, just like any good regular neighborhood coffee shop na talagang matagal na, ang appeal nito sa mga taga Iloilo ay parang naging meeting place na siya . So kumbaga lalo na yung pwesto nila sa palengke, nakita ko kanina yung pwesto doon, may mga nakatambay doon, mga nagkakape, nagkukwentuhan, mga lokal. Dito rin, sa bago nilang pwesto, ganun din ang nangyayari. Kumbaga parang naging part na ng lifestyle ng mga taga Iloilo ang magkape sa Madge Cafe. Kita-kita naman sa mga personalized mugs dito na talagang marami regulars dito. Kung taga Iloilo ako, malamang may personalized mug din ako dito.
At syempre, hindi kompleto ang trip mo sa Iloilo kapag hindi ka kumain din sa Roberto's. At kita nyo naman ang pila niyan. Ang karamihan ng tao din ay yung Queen Siopaw ang pinipilahan. Bale, yun yung Queen Siopaw nila. May bacon, Chinese sausage, chicken pork adobo, saka egg. At ang laki niyan. Siyempre, kailangan malaki yung siopaw para magkasya lahat yan. And, ari pa yung isa ko mga napapanood sa vlog Yung meatballs nila, solid din yan. 45 pesos per stick. At si Aisha nag-request ng lumpiang Shanghai. At gutom na daw siya. At mukha nga naman masarap po. Kita nyo. Iba't iba yung siopaw nila. Starting with the regular pork adobo with egg lang yan. Tapos jumbo, Chinese sausage, chicken pork adobo with egg. And then king, ham, Chinese sausage, chicken pork adobo at egg. Pero syempre, sa Queen tayo. Yun nga lang, pag minamalas ka nga naman, wala daw Queen, yung king laang. Pero halos pareho naman yan, ang difference laang ay sa halip na bacon ay ham. So, pwede na rin. At dini pala, may dining area. All the while, akala ko parang take-out counter lang kasi yung mga napapanood kong vlog, nandyan lang sila sa labas Meron pala silang dining area dito, pero kita nyo, jam-pack. Yan na. Thank you. Ari na yung siopaw. Wow, look at that. Laki Ari na. Yung meatballs. Grabe yung meatballs, parang ang lutong. Tapos yung Shanghai. At yung siopaw. Yan na. Grabe yung ang juicy nung siopaw, kayat na. Grabe. At malaki nga siya About half of my face. And I have a big face. Pero mamaya na yan. Try muna natin tong. Ito muna Shanghai. Yan, tigisa kami ni Mrs. dito. Looks really crispy. And kita nyo yung laman Talagang laman kung laman. Yung wrapper ay lang, manipis laang. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Really crispy, tapos really meaty, tapos may konting tamis. Not sure kung meron siyang Chinese sausage, pero not a lot of extenders. Masarap to, manamis-namis. Kung masarap yon, malamang mas masarap to. Ito daw talaga yung kapares nung kanilang yung kanilang siopaw. Yan Try natin. Again, really crispy. Yung flavor niya, yung feeling niya, parang yung sa Shanghai din, na meaty, tapos medyo manamis-namis. May siya, mas may extender siya kumpara dun sa sa Shanghai. Tapos medyo dry yung loob. So I guess kaya may sauce to add a bit of moisture and of course flavor. Yan. Ang sarap with the sauce. These are good, pero alam naman natin na area pinunta natin din kagas ang mga laman na sobrang masarsa niya hanggang baba, basa, and medyo dumidikit yung mga papel-papel, yung papel sa ilalim. Ari na, Roberto's King Siopaw. Wow, sarap. Lasang-lasa mo yung adobo flavors. Tapos pag nakahagat mo yung pag nakahagat mo yung Chinese sausage, yun nagbibigay ng konting tamis. Wow. Tapos yung pinaka-siopaw mismo, really moist. Absorbs all the juices. Kaya kahit na mga ganyan nakakagat mo lang, ang sarap na. Kaya siguro kung merong pambansang merienda mga taga Iloilo, syempre bukod sa bok choy, ari na yun, the legendary Roberto's Siopaw. Dini na natatapos ang ating legendary food crawl dini sa Iloilo, and what a food crawl it was from start to finish, full of legendary food trips. Kaya kung balak nyo pumunta dini sa Iloilo, use this as your guide, talagang mag-e-enjoy kayo. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo, and if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.